O eto, yari na. Tignan po natin to, pag-usapan natin to. Dahil dito, siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan. Naku, maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay BP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Unti-unti nang nagpapahiwatig si BP Sara. Yan ang sabi ng reporter. O, kilala natin yan na talagang sige. Si BP Sara unti-unti na nagpapakilala ng kanya magiging BP sa 2028. Oh. Sa tingin ninyo sino? Sige. Lagay nyo sa comment section. Una ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang apat na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako, ayan na po. Lalo manggagalaiti. Oo, sasabihin na naman nila, di ba? Alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Nako. Bukas, yung mga dilawang political analyst daw na wala namang na-analyze kung hindi siraan lang ang Duterte. Hindi po political analyst siyang mga dilawan, ha? Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam, kung hindi interview lang, maggagalaitin na naman kung sino-sinong mga politiko, si Boying, sasabihin, kita nyo? O si Ombu, sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit? Nangaasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. Di ba? At alam niya yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Bojedi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan. So, malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni BP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year, talagang naggugumahol sila na mapa-impeach si BP Sara. Kaya lang, hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila kung
uulitin after a year, after the 1-year bar rule, kasi after 1 year pwede mag-impeach ulit eh. After 1 year, pahina sila ng pahina. Bakit? Palapit ng palapit sa 2028. And it's public knowledge. Alam po to buong Pilipinas, malakas si BP Sara. So, without yung perang binibigay ni Tambaloslos, ngayon nahuli sila sa ghost projects, nahuli yung kanilang mga kickback, wala nang bigay, tapos, syempre, pumuposisyon yung mga mga politiko kumakampi kay BP Sara. Lalong humihina yung impeachment. Kaya pinilit nila dati. Tingnan nyo si Puno. Iba na tono ngayon. Sinasabi, mahina itong impeachment na isinampa kay BP Sara. Parang tila pumapanig si Puno. Dahil dapat hindi paiba-iba o hindi nagdadagdag ng mga issue sa impeachment. Sabi niya, dapat may ebidensyang lehitimo. Di ba? Alam naman natin si Puno sa kabila yan. Puno just represents NUP. Kaya dito pala makikita nyo, humihina na yung kapit ni Tambaloslos sa Congress. Si Gloria pa. Dati, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Ito, alam natin si Gloria sa panig ni Sara. Pero, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Diba? Pag tiningnan po natin yung kabuuan na yan, parang malabo nang ma-impeach si BP Sara. Diba? Nako. Tapos, nabulgar pa. Diba? Binulgar pa nitong 18 Marines na kada hearing sa Congress may bigayan. Nabigyan to sila De Lima, nabigyan sila Trillanes. So yung iba dyan, medyo takot na rin. Diba? Kada pirma daw dyan sa impeachment, may bigay. Sinabi ni Chanco, pinatunayan ni Saldico, pinatunayan itong 18 Marines. Bawat hearing, may bigay. Nabubuking sila. So, talagang pahina na ng pahina. This is just a matter of time. Huwag po nating tigilan. Ha? Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Nagbabalita Ayan, next. Ito, tingnan po natin. Ito po, ituloy natin ang diskusyon patungkol dito sa impeachment. Sumagot na po si BP Sara. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise, pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Ayan, okay. Ito po, yung sinabi ko sa inyo, sa mga sumusubaybay sa vlog ko, sinabi ko po ito. Na-impeach din si Bongbong Marcos. Pero hindi pumasa yung sufficient in form, pero yung sufficient in substance hindi pumasa. Okay? Ngayon, kay BP Sara, pumasa parehas. Kaya nga, ito yung sinasabi nitong abogado ni BP Sara na si Attorney Powa, parang hindi dumaan sa due process. Hindi na po ito illegal. Kasi
Hindi po parehas yung ginamit na standard doon sa sufficient in substance na ginamit kay BBM kumpara doon kay BP Sara. In short, political. In short, harassment. Yan po yung sinampa nila. Yan yung sinagot nila. Sabi ni POA, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin, ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds. Tingnan natin yung mga isinampa na impeachment kay BP Sara. Ulitin natin. Maling paggamit ng bise sa kanyang confidential Maling paggamit sa confidential funds. umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay. I-discuss po natin isa-isa yan. Una, yung hindi paggamit sa tama sa confidential funds. Alam niyo po, confidential nga yun. Diba? Lagi nating sinasabi. Sa katunayan, yung Mary Grace Payatos na yan, etc., etc., tama lang yan. Kasi hindi ka dapat maglagay ng pangalan dun. Halimbawa, ginamit ni BP Sara yung confidential funds niya sa akin dahil ako ang nagtuturo doon sa mga rebelde, mga pumapatay na NPA. Alisin natin, pangit ng mukha niya dyan. Yan. Di ba? Tapos ilalagay mo pangalan doon. Pwede ko pa idemanda si Sara. Kasi bawal yun. Kaya nga confidential funds eh. Paano ka kukuha ng intel o ng asset mo kung ilalagay mo pangalan doon? Si Bongbong Marcos meron ding confidential funds. May nilalagay ba siyang pangalan doon? Isipin mo, pag naglagay ka ng pangalan doon, lumalabag ka sa batas. Nilalagay mo sa alanganin yung intel mo. Unless binulsa ni Bongbong Marcos. Pero kung issue nila confidential funds, tapos Mary Grace Piatos, tama lang yun. Diba? Alam na ilagay niya doon, Oliver Cristobal. Kunwari ako yun O, ilalagay niya dyan clover chips. O, gano'n. Pwedeng gano'n, di ba? O, pasosyalin natin. Fridays. Di ba? Nagigets nyo po. O, yung maling paggamit ng yaman. Excuse me po. Squatter nga to si Sara kung ikukumpara nyo sa mga politiko natin. Huwag nga tayong maglokohan. Ikumpara ninyo yung yaman ng Duterte sa mga politiko, magmumukha silang squatter. Kayo nga, ang lalaki, may bahay ba sa Forbes ang si Sara? Si Basti ba may bahay sa Forbes? Kayo nga, ilan-ilan ang bahay sa Forbes. Di ba? Paano maling paggamit ng yaman? Pangatlo, yan po, dinidiscuss po natin yung tatlong sinampang complaint dyan sa impeachment. Pangatlo, grave threat. Ito po, lilinawin ko sa inyo. Conditional po yung threat na yon. Diba? Ano sabi niya? Pag pinatay ako, patayin mo yung tatlong yan. Si Bongbong Marcos, si Lisa, at si Tambaluslos. So, ibig sabihin, pag sinampan nyo yung impeachment nyo kay BP Sara na may threat siya ron, ibig sabihin, inaamin nyo na talagang pinapapatay ni Bongbong Marcos, ni Lisa, at ni Tambaluslos si Sara. Kasi hindi niya naman sabing patayin nyo yung mga yan. Pag pinatay ako, patayin mo yung mga yan. Para sinabi, pag hindi na sumikat ang araw, bukas, patayin nyo si Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Huwag nyong gagalawin si Bongbong. Kasi siguradong sisikat ang araw bukas. Ano ba, dilima? Bobo ka ba?
Kayong mga nagsampa ng impeachment niyan. Abante, bobo ka talaga. Hindi nyo maintindihan yung conditional threat na yan. Simpleng-simple. Kahit ipaliwanag mo yan sa anak mong grade 2, maiintindihan yan eh. Sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment. Wala daw law bending. Yan ang taon to. Anak ka ng nanay mo. Doon. Anak ka ng nanay mo. Walang law bending. Ang lupit mo. Nagpapayaman ka ba ng husto? Kasi kung susundan ko yung sinasabi ng Marines, yung mga tumatanggap ng envelope, yung mga katulad mo, yung maingay, yung ngawa ng ngawa, yung laging active sa mga hearing. Ang laki ng pangangailangan mo. Ang laki ng pangangailangan mo, Brad. Kung totoo yung sinasabi ng mga Marines. Pero kung ako papipiliin, sino mas papaniwalaan ko, ito o yung Marines? It's not even close. Kasi simple lang eh. Kung nasisilip mo si Sara, ba't hindi mo silipin yung impeachment ni BP? Ay, ba't hindi mo silipin yung confidential funds ni Bongbong Marcos? Hello? Ba't hindi mo silipin yung ghost projects? Ba't hindi mo silipin si Tambaluslos? Yung amo mo? Diba kung patas ka, titingnan mo, teka muna, ang dami ng reklamo kay Tambaluslos, tahimik ka pa rin. Diba? Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero kahit man lang imbestigahan mo, kung gaano ka ka-agresibo sa impeachment ni BP Sara, dapat ganun ka rin ka-agresibo paano mo iimbestigahan yung sinasabi nito mga Marines. Huwag mo kami gamitan ng excuses mo kaliwat kanan. Huwag mo kaming gawing tanga. Ginagawa mong tanga taong bayan tapos ikaw nagpapayaman. Di umano. Dahil imposible na tahimik ka kay Tambaluslos, wala kang tatanggapin. It's not logical. It's not even possible. Ito'y opinion ko lang ha. Nakalimutan lang kitang tanongin eh. Kung magkalala, tatanungin kita kung nakatanggap ka ng maleta. Tigil-tigilan mo yung kagaganyan mo. Wala kang nakikita kundi si Sara. So malinis si Martin Romualdez. Tatanungin kita. Laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito... Anong pag-aari? 50 million gap. Yung iba nga, billion ng pera. Ilang bahay nga daw ang nabili sa Forbes? Si Bongbong Marcos pa nagsabi. Jet plane pa.
Tapos questionin mo yung 50 million ni BP Sara. Bobo ka ba? Hindi, nagtatanong lang. Bobo ka bang talaga? 50 million lang. Magkano ang bahay sa Forbes? Tapos tahimik ka. Ilang bahay ang meron sila doon? Sige nga, bumili ka ng bahay na 50 million sa Forbes. Na ipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Ang linis mo. Ibil ngayong nagbigay na ng sagot